Magandang hapon po. Ako po si JRB Nasser sa pangkat 9 Calcium. Ako po si Zayden Star, nagmula rin po sa 9 Calcium. Ako po si Jenas M. Sawiga, nagmula din po sa 9 Calcium. Ako po si General Thomas C. Piloni, nagmula din sa 9 Calcium. Ito po ang aming reaction video para sa No Limit Umbrella. Buod ng Kabanata 16 hanggang 30. Si Sisa ang ina ni Basilio at Crispin. Ang asawa niya ay si Pedro na labis ang kasamaan at paggagahaman. May bisyo si Pedro gaya ng pag-inom ng alak at sabong. Bibihira lamang kung umuwi ng bahay si Pedro at kadalasan pang sinasaktan ng asawa kung hindi nakapagbibigay ng perang pamisyon. Ganoon na lamang ang pagkabigla ni Sisa matapos na tumambad sa kanyang harapan si Basilio. Naduguan ang kanyang loob at bakas ang matinding tapos sa mukha nito. Kinuha ng sakristan mayor si Crispin sa bintang ng pagnanakaw nito. Nang sumunod na araw, nagtipon-tipon ang mga manong at manang sa simbahan upang pag-usapan ang indulhensya plenarya na siyang makahango sa purgatorio ang mga kaluluwang nag-uusap. Hindi na malayo ng mga nag-uusap ang pagdating ni Sisa na may dalang isang bayong ng gulay, prutas at isda para sa pura-paroko. Tumampat sa kanyang paningin ang kusinero at sakristan, ngunit hindi sila nito pinansin. Hindi makapaniwala si Sisa sa mga binabanggit nila. Sa kabilang dako, nag-uusap si Crisostomo Ibarra at ang guro ng San Diego na sa lawang ito itinapon ng bangkay ng kanyang ama na si Don Rafael Ibarra. Nais pang ipagpatuloy ang nasimula ng kanyang ama sa pagtulong sa pag-aaral ng mga bata. Dito rin sa isa ang mga suliranin ng guro, katulad na lamang ng nawawala ng interes sa pag-aaral dahil kulang sa panghihikayat mula sa kanilang mga magulang at kung mayroon may nagiging sagabal naman sa kanila ang kahirapan. Isa pa'y kailangang iwasto at maisaayos ang pagtuturo. Nakasanay ng mga bata ang magsaulo sa halip na unawain mabuti ang pinag-aralan. Matapos ang pag-uusap sa lawa, dumalo si Crisostomo Ibarra kasama ang guro sa isang pulong ng tribunal. Dumalo ang dalawang partido ng bayan na magkasalungat ang opinyon at mga isinusulong. Ang Partido Konserbador o Konsertibado na binubuo ng mga matatanda at Partido Liberal na kinabibilangan naman ng mga kabataan. Ang mga paksa ng pagpupulong na iyon ay tungkol sa gaganaping kapistahan at ang pagtatayo ng paaralan para sa bayan. Sa dami ng kanilang pinagdalunan para sa kapistahan, ang desisyon pa rin ng simbahan ang nanaig o masusunod para sa kapistahan. Matapos pumunta sa simbahan, gulong-gulo na umuwi si Sisa sapagkat hindi niya alam kung ligtas ba ang kanyang mga anak. Nagpang-agos sila ng Guardia Civil sa daan. Pilit siyang pinapaamin na ilabas ang dalawang onsang ninakaw ng kanyang mga anak. Dahil sa wala siyang may pakita ay kinaladkad siya ng mga ito papuntang kwartel. Hiyang-hiya sa Sisa na pinagdidinginan ng mga tao. Tanghali na nang pakawalan siya ng interes at pagka-uwi niya sa kanilang bahay ay tumambad ang isang pinas ng damit ni Basilio na nakasabit sa dibdib. Labis ang kanyang naging pag-aalala kaya siya ay tumakbo papuntang bayan at nagsisisigaw sa paghahanap ng kanyang mga anak. 3 araw ang naging paghahanda ng mga mamamayan ng San Diego para sa darating na kapistahan. Napag-usapan si Padre Salvi na katakatakang nag-iba ang pag-uugali simula nang dumating na San Diego si Maria Clara. Plano ng magkatipan na magkaroon ng picnic sa ilog kasama ang kanilang mga kaibigan. Iminungkay ni Maria Clara na huwag niyang imbitahin si Padre Salvi, ngunit hindi ito silang ayunan ni Crisostomo Ibarra. Sumakay sa dalawang bangka habang nangingisda ang mga kababaihan at kalalakihan. Ngunit na magkaroon ng butas ang bangka ng mga binata, ay napalipas sila sa sinasakyan ng mga dalaga. Wala silang mahuli ng mga isda dahil mayroong mga buhaya kaya't nilundang ng piloto ng bangka na si Elias. Naglaban ang dalawa sa ilog na agad din namang sinaklulawan ni Crisostomo Ibarra hanggang sa mapatay nila ito. Nagkubli si Padre Salvi sa isang pulo at doon niya nakita ang mga kababaihang nagtatampisaw sa batis. Nanilip siya at nakinig sa mga nag-uusap, ngunit pinigil niya ang kanyang sarili. Dumating si Sisa na nais sanang pakainin ni Ibarra,
Ngunit umalis din kaya't napag-usapan ang pagkawala ng kanyang mga anak. Dumating ang mga gwardiya sibil at sargento upang hanapin si Elias sapagkat ito ay di umano ang nanakit kay Padre Damaso. Wala na yun. Nang sumunod na araw, pumunta si Ibarra sa bahay ni Piloso Potasio upang humingi ng payo tungkol sa paaralan na nais niyang pasimulan. Sinanamat naman ito ng Piloso at iminungkahi sa mga kinikilalang tao sa lipunan tulad ng kura dapat isang kunin ni Ibarra ang kanyang mga binabalak. Ika-10 ng Nobyembre at bisperas ng kapistahan sa San Diego. Handa na ang lahat sa bisperas malamang mula sa mga panangti, dekorasyon, putok, pagkain, musika at mga programa. Samantala, tinatapos na ang bahay paaralan na pinapagawa ni Ibarra malapit sa kanyang tahanan sa pamamatnubay ni Union 1. Dahil dito ay marami ang humanga sa kanya, ngunit marami din ang naging palhin niyang kaaway. Malaking handaan ang nakatakdang maganap sa bahay ni Kapitan Tiago at higit na marangya kaysa sa bahay ng ibang mayayaman sa Diego. Isang relikaryang ginto o locket ang pasalubong ng ama kay Maria Clara. Namasyal sila sa isang sulok na daan ay may isang ketonging na tumawag ng pansin ni Maria Clara, kaya't inilimos ito ang locket na kabibigay pa lamang ng kanyang ama. Nakalaghala sa isang aklat na dyaryo sa Manila ang karangyaan at pagdiriwang ng kapistahan sa loob ng 3 araw. Sinulatan ni Maria Clara si Ibarra dahil ilang araw na niya ito hindi nakikita. Hiniling din niya siya ay dalawin ng binata at imbitahan siya nito sa pagpapasinaya ng bahay paaralan ng kanyang ipinatayo. Ikatlo at ang huling araw ng kapistahan sa bahay ng San Diego. Handa na ang lahat para sa libungin ng kapistahan. Sinimulan ng mahabang prosesyon ng iba't ibang santo. Makikita ang pagkakaiba ng antas o diskriminasyon sa lipunan. Siksikan ang mga tao sa loob ng simbahan hanggang sa labasan. Ang misa ay bayad para sa kabanalan ng lahat sa halagang 250 piso. Mas mabuti na magbayad ng mahal sa misa na makapagdadala ng kaluluwa sa langit kaysa sa impyerno ng Provincia. Skip. So, ngayon magbibigay na kami ng mga aral na natutunan namin. Ako muna. Hindi sa akin, boy. Yung aral, yung aral na natutunan ko, yung paglapas tangan ni Padre Damaso sama ni ni Crisostomo Ibarra nung tinapon nila sa ilog. Dapat wag nating lapastangan yung mga kapwa natin tao dahil nakakasakit ito sa mga anak-anakan ng kapamilya ng lalaki nung kapamilya nung ilapastangan nila. Tama. Sino Kalaman yung sa pangingisda ng mga babae na hindi lang pala yung mga dapat lalaki ang kumikilos sa para pagkakaroon ng mga pagkain, paghahanda, kundi kailangan kumilos din pala ang mga babae para magkaroon ng handa sa piyesta. Ako naman yung parang pagpapagawa ni Crisostomo Ibarra sa paaralan. Yun, kasi yung mga kabataan noon, parang nahilig sila sa mga mangmang, mga parang nagkakating, yun. Nahilig din sa sugal, tapos mga walang alam. Yun, kaya okay na yun. So para sa akin, nilayo si Basilio sa kanyang ina, para sa akin mali yun. Dapat nilapit sa kanya yung anak niya kay Sisa. Dahil mahal ni Sisa si Basilio. Dahil siya ang tinuturing anak ni Sisa. yun, anak niya talaga yun. Anak talaga yun. Kasi yan ang miss niya nga eh. Hindi siya tinuturing. Anak niya talaga. Anak talaga. Sorry, mali. Sorry guys, sorry. Mali. Pero tama lang yun. Yan, bali, ayun po ang kabanata 16 to 31. 60 to 31 yun. Ay, 30 ba? 16 to 30. 16 to 30. 16 to 30. Okay na.